Now to our last three. Last three questions. Okay. Kasi magkasara tayo, patayin tayo ng ilaw. Ito ang ultimate boy magnet ng PUC. Talaga ba ito si Albert Avellino? Wrong moniker. Wait, wrong moniker. Ano ba ng moniker niya? Ang nagkaroon ng ex na Big Four ng Wait lang ang season. Uy, joke lang yun. Sila yung storyteller. Sila yung season. Alam niyo gusto lahat, no? Ang ex ng isa sa mga naging... Oy, hindi. Go, Albert. Si Jason. Okay, sige. Hey, mo po. So, natawasan kasi hindi Si Jason, guys. Okay. And, hey, Mabunay, congratulations. Sino yan? Ikaw kami ang press ngayon sa'yo. We thank sa support sa Pebble, Mom. Of course, naman thank you din mga sa support ko sa amin. Yeah. So, my question first is for Alexa. In what ways yung pagpasok mo sa house and then yung life mo after BBB, that transition challenge your authenticity, especially with your relationship with KB, and throughout your showbiz journey, how is it for you upholding your true self? Sa totoo lang po, PBB, the experience of being housemate, it opened me up in so many ways that I can't even begin to enumerate. Naging open po ako bilang, as a person, yung personality ko, dahil I'm very, I have very high walls. I used to have very high walls. Pero, being a housemate taught me kung paano makisama sa iba't ibang klaseng tao na hindi ko piniling makasama. Tinuruan ako kung paano mag-react in different situations, under stress, under pressure, how to handle myself with grace, still. And, yeah, so, with that, I'm very thankful na naging housemate ako. I'm very happy. It taught me so many things. Na nagagamit ko rin po bilang artista, bilang celebrity. And it also brought me to KD. So, goals! What was the other question? How did you manage to become true in this kind of... Alam niyo rin po, it also, I'm very blessed. It opened me also to other people. Ang daming nakakilala sa akin, ang daming nagmahal sa akin after, na hanggang ngayon ay nandyan na sumusuporta sa akin. I'm very blessed to have known them, and that's all because of Pinoy Big Brother. How do I handle? I don't think there's a specific formula. I just do what my gut tells me, what my heart tells me. And tinuruan din mo ako magkaroon ng boundaries ng BBB. Sa totoo lang po. Not just being inside, but the experience after. Yung paglabas mo na parang bagong tao ka ulit, may phone ka na ulit, there's social media, many opinions around you, bombarding you every day. After being without it for a couple months, nakakapanibago. So sobrang laki po ng growth ko after. I would like to say. And din po, with my career naman, I am where I am today because of PBB also. Malaking boost in my career, I would say. I've been working hard since I was a kid, but no doubt, and I will not deny, how PBB has helped me, not fast track, but get a few steps ahead of where I would love to be, where I would want to be. And Thank you. Congrats. thank you. And yung last na lang for Ma'am Shimera. And for someone who's very busy, madaming projects, ganyan, do you still believe in overexposure or natatakot ka ba ma-overexpose yung sarili? Of course, I truly believe in that. And because of that, I'm now signing off. Hindi, totoo talaga yung overexposure. Kasi minsan, parang mauutak na yung mga tao sa iyo, magsasawa na yung mga tao sa iyo. Pero siyempre, ano mang magagawa ko ngayon, may blessing man sa Pinoy Big Brother at saka itong ating kuan-bunuan. Pero itong kuan-bunuan naman is once a week lang ito, every Tuesday. And then, itong Pinoy Big Brother naman is every Saturday lang ito and every Sunday. Yes, weekends lang ako sa, ngayon lang ako sa Star Hunt lang ako mag-one week every day. So, I not really believe na yung truly believe
na itong season. Baka itong week lang ito much overexposure ako. Pero in-exhale lang siguro ngayon muna. Dahil talagang salamat naman din at talagang. Pero ganang, pwede po. Tapos na yung sagot ko. Pero Mars, ikaw ba parang in an effort na parang hindi magsawa sa yung tao? Parang how do you manage to be not predictable pero familiar pa rin kami sa Melay na gusto ko? Ako, I manage it because sometimes I have a manager. Ako baka na, ako talaga, mahirap talaga maging exposure, mahirap talaga. Pero mas mahirap mo wala ng pera. Tama. Pero talaga, hindi ko naman, hindi ko naman, ako siguro, masabi ko, si Lord talaga ang may hawak ulit kung aking kapalaran na buhay dito sa show business. Kasi hindi ko naman alam kung predictable ba ako or ayaw niya ba sa aking paningin ko. Dahil kung ayaw niya naman na, pagdating ng panahon, wholeheartedly hug ko naman ito. At saka, kasi hindi naman ako artista. Hindi naman ako anak ni Lord. So, pwede na naman ibigay sa iba. So ako naman, I'm very open to that kung hindi ka na visible, kung visible ka pa ba, okay lang. Kasi yan talaga ang pagdadaanan mo. So no problem ako doon. Love ka namin. Hindi pwedeng mawawala. One place why everyone loves Melay kasi she's never predictable. Happy birthday, guys. Happy birthday. Kwento Big Brother to the evento. Thank you. Ano lang, it's her season. Yeah. Season 7. Sige na. Thank you, Albert. Last two questions. Last two questions. And a phone-in question. Ako nag-message si Kuya Robis. Yes. Ito, ang pride ng Cebu na si Natalie Pamada of Philippine Star. Para sa lahat ng hosts. Ito ang kanyang phone-in question. Sana mabasa ko. For the hosts who were once housemates, looking back, are there things that you wish you had done differently or would not have done if you were to become housemates again? Una na ako, bilang yung pinakamatandang Parang gusto ko sa ex Ay, hindi madali lang yung akin, no? Thank you, Natalie, for your question. Ang isa kong wish na hindi ko ginawa nung housemate ako ay masyado mag-overthink. Hirap, kasi sa loob ng bahay, wala kang contact sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Hindi man sila pwedeng, ay, tama ba ito nagaganon ko? Ano ba ito iniisip ko? So, pag nagsimula ka mag-overthink mo na kung ano-ano mga teorya na mabubuo sa utak mo. So, sana naman din ba na mag housemate, try not to overthink. Lalo kung breadwinner ka and you're thinking about a lot of things. Pero okay lang sa'yo may love sa loob. Kasi nangyari sa'yo yun. Nataman ako, hindi. Isang example. Kaya siya hindi scripted, hindi mo talaga mamalaman. Sobrang ganda ng edition mo talaga. Yung favorite is yun. Any other housemates or hosts na gustong sumagot doon? Pero kayo gustong ibaguhin? Ikaw ba? Mayroon gusto kong baguhin? Huwag gawin? O sana ginawa mo na lang? Ako, in-enjoy ko talaga yung Big Brother namin. Kaya thank you, Lord. At nabonus pa ako na big winner pa ako at saka yung asawa ko pa dito ko pa na napulot. Gusto pa na nakuha ang asawa ko. So, sobra akong, I think parang wala akong babaguhin. Okay. Si Alex. Wala din po akong babaguhin. Kasi totoo po yung what's meant to be will be. So kung ano yung napakita ko na noon, the cringe decisions I made, I would cringe at them looking back, no? And sometimes sabi ko, sana ikaw ang ginawa. Pero hindi kailangan kong gawin yun po para matuto, para maging kung sino ako ngayon. You learn from your mistakes, from the things that happened to you in the past. So I think, wala akong babaguhin. Ako rin po wala. Wala. Ako siguro dapat hindi ako naging controlling masyado. Kasi admittedly, kanino? Sa lahat ng mga tasks. Kasi very task-oriented ako. So, it turned out na sinabi pala ng ibang mga tao, mga housemates na bida-bida daw sa loob ng bahay. Diba? Kasi syempre wala kang gagawin dito. Bawal ka naman matulog, bawal ka naman umiglit. So, ako na nagagawa ng lahat and some housemates thought na
masyado pang pasikat, bida-bida. Medyo boring ba minsan sa loob ng bahay pag walang ginagawa? Oo! Yes. Super? Yes. Sobrang boring. At bawal kang matulog sa hapon. Kami Eh, ano ka talaga? Babalik kayo? Nagbibigyan naman ako ng mga games. So, yung pwede, actually, I was about to ask, pwede maglaro ng games kung paano? Basta po yung hindi ka mag-copyright. Basta hindi kuan sa rules. Basta hindi mo nakuan yung book, yung rules sa book. Na, oo, basta pwede, gawin mo lang na gusto mo. Bawal lang matulog. So, gano'n ko talaga yung mata mo. Ano talaga yung bawal? Kahit in-live, kahit masandal Bawal lang. talaga, Sir MJ. Hanap ka dyan. May punishment. Oh my. Okay, ano na yun? Last question from Natalie, bago ang ating killer question. Killer For Melay, care to share tips on how to become the big winner? Love it. At syempre, kaya niya ko pa sinasabi ko talaga, pinakulit-kulit ko talaga na hindi mo naman alam na maging big winner ka talaga, hindi ko naman din strategy na maging big winner ako. Lahat siguro ng mga big winner, hindi naman din nila alam na sila ang mapipili ng mga taong bayan. So, ako, ang point ko is, you have to enjoy. Sa lahat ng mga housemates na papasok, kailangan mong i-enjoy ang pagpasok mo sa loob ng bahay nito. Ano man yung goal na gusto mong marating, huwag mong kalimutan first is i-enjoy mo. At siyempre, magpakatotoo ka. Kung pagpapakatotoo, hindi naman ibig sabihin ng pagkatotoo ka na malita ka, hindi yun. Ugali yun, hindi yun pagpapakatotoo na malita. Pagpakatotoo ka, na labanan mo yung sarili mong attitude. Na kung pwede kayanin mong malabanan mo sa loob ng bahay ni Kuya, huwag kang magpa-sobra. Alam mo naman siguro kung ano yung good and bad. So, please, ikuan mo ang sarili mo. Control yourself for doing bad. So, yun lang kasi minsan, yung isang bad na magagawa mo sa loob ng bahay ni Kuya, may reflection na yun sa ibang tao. Baka malabas, hanggang paglabas na yun, tingin na yun sa'yo. Pwede mo patawag na ng medic na high blood na ulit. So, yun lang, enjoy at magpakatotoo ka at magpakabuti sa tao dito sa'yo para maging magandang influence sa mga kabataan. It sounds so cliche, but it's so true. No? Magpakatotoo, be yourself, that's it. Kasi akala mo naman talaga yung pagkakatotoo mo malita ka, hindi maganda yung ugali yun. Pigilan mo yan at sometimes, the voice of me. Pero ang pagiging maldita, kung maldita ka talaga, nagpakatotoo ka. That's O, it. nagpakatotoo ka, pero alam mo na it will not ruin your attitude. Hindi mo naintindihan. Hindi ba? Hindi mo pagsisisihan. Yung ginawa mong pagkamaldita din, alam mo, pangit yung resulta. Basta alam mo, maganda rin, may reason ka. Alam mo, umalis na si Direk Loring ka. Ayun! Super wow! So yun lang naman. Before your last question, iconic PBB moment, your favorite but not yours. Oh! Iconic PBB. Siyempre. Mauna bilang unang Okay. housemate kung naalala nyo nga, Celebrity Edition 1, lumabas sa garden na yan mismo, si Kiana Reeves, our big winner, and Del Rostong Padilla. May lumapo na butterfly sa tuhod ni Kiana at si Rostong ay nagbukas nga kay Kiana ng moment and came out of Kiana. Now, ibigan. Iconic yan. That's very, very, it shocked the In industry. 2006 yun, ha? That is true. Yours. Si Beso. Correct. Ang respeto, ina-earn yan. Chong. Ako siguro yung kay Kit, yung gusto kong magsalita. Kasi it's true, like sometimes kailangan ko sabi mo sarili ko na huwag ka magsasalita ng masama, huwag ka mag-ano, like you really have to control your emotions. Alexa. Ako, siguro dalawa po. Isa, nung nakita ko nasa PBB si Encho. Si Kuya Encho. Kasi crush. Yes. Tapos, doon ko na sabi na, hala, gusto ko pumasok, gusto ko maging housemate. Yan yung, Tapos ganyan kasama na. Tapos, yung isa po, yung isa sa mga episodes ni Ate Mel, tsaka ni Jason, na gusto ko sabihin na, I love you! Yung parang ganun po. Nag-enact kasi namin ni Katie paglabas namin. Kaya sabi ko, ang cute-cute nila. Think about Think about me. Di ba part of Pinoy culture na yung madaming moments na yan? Right. Oo. Ang trending ngayon, yung inaaway ni Kiana Reeves si yung isang Si Mitch Si Dulce. Mitch Dulce. Ang mga Gen Z ngayon, KFC, ay yung yung may title siya ngayon na ang feeling ng mga matatanda sa Gen Z. Tapos Oo. sinabi niya, ano ka? KFC. Pero KFC na yung ibig niya.
Melay, what's your favorite? Not yours. Ako is yung ka-housemates namin dati si Tom Rodriguez, yung nanuntok siya. Nanuntok siya ng wall. Baka hindi na naalala, huwag na lang yun. Kasi housemates namin yun eh. Nanuntok siya kaya siya na forced eviction. Kasi parang bawal ang violente. At isa pa yung iconic talaga to, yung PBB teams. Si Karen. Karen, di ba? Sila yung nagsimula ng PBB teams. PBB teams para sa pero talagang grabe na talaga yung pagkakas. Sobrang daming iconic. Mai Enrique Day, Zanjo, Bianca Day. Grabe na din kayo. At Bianco ka ba? Kanino ka ba ito? Siyempre, Kimeral. Katie Lex. Galason with Dengue. Oh, yes. Diba? Sobrang ang daming iconic. Si Slater, name people. Diba? Ginagamit natin yan. Slater, yeah. Ang dami pa yun. Correct. Okay, last question. Last question mula sa Feisty. Quanti ng Manila, walang iba kundi si Alex. Hi, si Alex. Hello. Hello. As a show, what is TVB not all about? Not all about. Oh. Ako i-clear ko lang. For me, in the 19 years, PBB is not all about finding the next big artista. Nagkataon lang na meron kami mga housemate na talagang connect sa mga tao. May ilang housemate na sobrang ganda, sobrang guwapo, sobrang talented. Kaya sila sumikat. But it's not about that. Ang dami naman, nakailang housemates na kayo, Alex, for the past 19 years. Total, number of housemates. 300 plus. Ilan lang doon ang nagpatuloy sa showbiz, di ba? The rest went on with their lives outside. Robbie, what is PBB not all about? PBB is not all about finding the next Black. Like, the next Melay, the next Kim. In fact, kapag audition process pa lang at ipinakita mo na malamelay ka, medyo mark ka na hindi ka makapasok. Kasi nag-iisa lang ang Melay, nag-iisa lang ang Bianca, ang Kim, and that's what the story editors and what this program is all about. Showcasing the unique you. Yeah. Alex? Follow-up question. How did PBB change the landscape of Philippine television? I think Melay Ang university is for you. Ako, we vote si Melay ang sasagot. Melay. In English. Siya lang yung pinag dito sa panel na wala si How Kim. did PBB change the landscape of television? Interpreter. It's changed the landscape by turning it off. Portrait, not landscape. It changed the landscape of Philippine television. Siyempre, binago talaga. Gabi na ba mag-English? Binago talaga ng na ang Pilipino na, alam mo yung nakikita natin kung paano ang Pilipino sa mga kanya-kanya sarili nating bahay. So nakikita mo dito sa Big Brother kung paano pala tayo mamuhay bilang mga Pilipino. Kagaya na kunwari itong mga Bisaya, pinaghalo sa Tagalog, pinaghalo sa mga Ilocano, ganito pala sila mamuhay at kaya pala nating magkuhan. Magtawgan man. Malalaman niyo sa mata. Kaya pala nating magsama at mag-intindihan, di ba? Kasi at the end of the day, kung ano man ang mga lingwahe natin, at the end of the day, Pinoy pa rin tayo. So, yun ang tama yung sagot ko, alis na lang ako sa landscape ko, yung landscape. Pwede si Robby mag-landscape yan. Pwede ka portrait siya. Landscape na pero naka-portrait lang video na. Si Robby na ako mag-landscape. One last question. What did you achieve as a housemate and what did PBB achieve as you being the housemate? Wow! You being the housemate. Ano ba yung yung tanong mo?
di ba? It kills you to the bone. Alexa. I believe po I was able, actually not just me, but Katie and other housemates, we were able to open the topic of mental health, which is very taboo here in the Philippines. It's a taboo topic, especially being a celebrity. Some people believe that we are rocks, we are stones who don't have emotions and who shouldn't have a right to express because we're celebrities, we should have signed up for this, etc., etc. So sa paningin ko po, yun yung na-open namin and naging conversation siya online and sa mga households ng mga Pilipino, naging aware yung parents that their kids go through this. Doesn't matter who you are, where you come from. We all experience our mental struggles, our emotional struggles, and what did PBB gain from really being a husband? Is that correct? Yeah. Yes. Another host! Oh, why not? Thank you, Ate B. Why not? Who else wants to add? Sumagot ako kanina. Galing mo daw kasi sumagot kaya para nakikinig sa iyo. Si Alexa na lang daw. Okay, thank you, Your Honor. Thank you very much. Uy, maraming salamat sa lahat na nagtanong, ha? Alala ko na iconic din yung they say sa kay Sam. Yeah. Grabe yun. Diba? Ay, chicks. Balik yun. Sa kayo kay Francine. Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nagtanong sa ating mga samahan sa press mat. Lahat ng nanood sa live stream. Thank you so much. Again, please don't forget, July 15 to 19. July 15 to 19, Star Hunt, lahat ng mga journey ng ating mga housemates ay mapapanood natin dyan. Kaya naman, abangan nyo na dahil yan ang simula ng kick-off. Kailan ang kick-off? Ang kick-off ay July 20. So, kailangan magdala kayo ng cake. Kick-off! Kick-off! Yeah. So, kailangan nyo na talagang paghanda ang mga sarili doon. Makikita na talaga natin ang mga housemates. Ikaw na talaga ang comedy queen ngayon talaga of the new generation. Comedy queen din, yeah. New Jensen. Sa Jensen lang. New Jensen comedy queen. Okay. Robbie, Pep, kaya naman ito makapanood sa TV? Every day. Yun ang Okay. kagandahan ng PBB. Mondays to Fridays, 10:15 p.m. hanggang 10:45 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa I1 TFC. At gusto po namin pasalamat sa mga kapamilya po natin at mga ka-A to Z natin dahil mapanood tayo sa A to Z and sa TV5. Whoa! Finally! Kasi for the last seasons, yung big night lang yung ine-ere. Okay. But this time, kasama po natin ang Kapatid Network. So, Everyday na rin yun. Everyday. That's right. And, weekends naman, Chong? On Saturdays, 8:45 p.m. to 9:45 p.m. sa Kapamilya, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, and I1 TFC. At 9:30 p.m. to 10:30 p.m. naman po sa TV5. And on Sundays naman, 8:30 p.m. to 9:30 p.m. on Kapamilya Channel, KOL A to Z and I1 What's TFC. KOL? Kapamilya Online. Kapamilya Online Live. At sa 9:45 p.m. naman to 10:45 p.m. naman sa TV5. Parang pantunuban sa So yun lang, again, thank you to all the members of the press who joined us today. Yay! Hindi po totoo basta kayo dito, makakalabas po kayo ng bahay. Thank you after July 20, Pinoy Big Brother Gen 11. Maraming salamat sa King of Media Con. Yes, every Okay. day. Let's have a photo. Please stand. Ewan ko siya kay Bianca Gonzalez. Let's have a photo muna tapos we'll have flowers for our King of host. Media Cons. Ayan na naman, Juan P. Gen Z